So, ang dami pong nadidiscover ngayon, mga sangkay na mga sekreto, no? Ngayon na naman, pag-usapan po natin itong malaking pinahayag, mga sangkay, o isang malaking revelasyon patungkol na naman, mga sangkay, sa korupsyon sa ating bansa. No? Medyo itabi muna natin yung kay VP Sara. At ito nga po, bakit daw ba lumala ang korupsyon sa Pilipinas? Ito pag-usapan po natin. So ito, malaking impormasyon to, mga sangkay, kasi nga po kalat na kalat sa social media ang video na ito. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, mga sangkay, ito yung balita. Pakinggan po ninyo. Ito daw po yung malaking sikreto, mga sangkay, kung bakit lumala ang korupsyon sa Pilipinas. Sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian, si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Bilyonaryo News Channel. Alam niyo, mga sangkay, itong Bilyonaryo News Channel, ibang klase din talaga. Nilalapitan sila ng lagi silang nilalapitan ng mga individual na mahahalaga pagdating po sa mga issues na nangyayari po sa Pilipinas. Matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista, pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano ba ang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng complainants. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico, at CWS Representative Edwin Guardiola. Oh my goodness! So ito mismo yun, mga sangkay. Itong tinutumbok ng investigation, ito yun, sila mismo, mga sangkay. So, hindi pa pala pinasabog ito ni PBBM, may mga tao na po na nagkukusang loob na ihabla itong mga ito. Kaya nga lang, hindi sila pinapansin ng dating ombudsman. Why naman ganon? Alam nyo, nakakapanglumo itong mga nadidiscover natin ngayon, mga sangkay, no? Kasi, ito tingnan po ninyo. Kung babalikan po natin, nung time ni PRRD, rampant po ang korupsyon. Sa mga nagsasabing walang korupsyon noon, eto, may mga ebidensya po tayo. Gaya nito, Belica, report says only 50% of fund. 20% lamang daw po na fund o na pondo mula po sa DPWH ang talagang napupunta, mga sangkay, sa totoong project. So, sa madaling sabi, matagal na po. Ayan po, mga sangkay. Due to corruption in DPWH. Kailan po ito, mga sangkay, isiniwalat? October 27, 2020. Matagal na po. Pero may nakita ba tayong aksyon against those who are involved sa ganitong klaseng corruption? Wala, mga sangkay. Ni isang malalaking buwaya, wala pong naihabla, wala pong napangalanan. Sa totoo lang, mga sangkay, at that time, itinago pa nga po. Itinago pa yung mga impormasyon. Marami itong, mga sangkay, maraming balita tungkol dyan na patunay. Ito,
isiniwalat po mismo nila nung 2020 na mayroon daw po less than 12 lawmakers ang nalilink sa korupsyon ng DPWH ayon po sa PACC. Ang tanong ay napakulong ba? Wala mga sangkay. Sasabihin ng mga DDS, sabi nila, hindi, nung panahon kasi ni PRRD, kakaunti lang yung korupsyon kaya wala pong napakulong. Guys, hindi papasok 'yun sa lohika at hindi po pasok 'yun mga sangkay sa katotohanan. Dahil eto po, ayan may mga patunay November 25, 2020 siniwalat ito. Pero ang tanong, bakit wala napakulong? 'Di ba bakit umabot pa kay PBBM? Na si BBM lamang ang kung kailan itong taong to sinasabihan nila na weak leader, bangag leader, lahat na sinasabi. Pero itong taong to ang nagsiwalat. Itong taong to ang nagbunyag at gumawa ng aksyon na hanggang ngayon, mga sangkay, marami na pong napapakulong. Isa-isa na pong dinadampot lahat ng involved. My goodness. Ayan kahit mismo si PRRD, kung babalikan po natin, balikan po natin. Mabalikan po natin, si PRRD mismo nagsiwalat po nito. Duterte says, ghost projects rampant in DPWH, November 6, 2020. Ayan Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery, Siya po mismo ang nagsabi niya na, ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. 'di ba? Ito din yung nangyari kay PBBM. Inilabas na ito. Ang pinagkaiba lang ni PRRD at PBBM, si PRRD, after na magsiwalat nito, wala pong malalimang investigasyon, wala pong pinuntahan ng mga ghost projects. Kahit sinabi po niya na rampant ang ghost projects sa DPWH, wala po mga sangkay. Wala rin pong tinugis, walang pinakulong, walang kinasuhang mga kontraktor. Pero kay PBBM, kita nyo naman, niready pa nga po yung kulungan. Marami na pong opisyal ng DPWH ngayon mga sangkay ang nangangamoy kulungan. At marami pong mga personalidad, senador, kongresista, ang napangalanan. At ngayon mga sangkay, namumuro na makulong. Okay, balikan po natin since napatunayan natin na malala ang ghost projects yung panahong yun. Bakit itinago? Mga sangkay ng ombudsman, bakit hindi ginawa nito ng aksyon? Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Grabe ka, sir. Bakit mo ginawa yon? Bakit hindi ka man lang gumalaw? Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't tinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't tinayaan nilang 100 billion o pilang billion ang nalustay? My Hindi ba goodness. mananagot ang ombudsman dyan? Hindi ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana nagkailangan ng tulong nyo for fact-finding, moto proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Sinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Grabe. Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ni Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, Grabe, based to the man. evidence,
na hawak namin kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. So tama talaga yung lumalabas sa investigation nila PBBM, no? Sa mga taong ito. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, okay. kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po sa kanila, naka-line sa kanilang Grabe, no? Niloloko talaga tayo. Mga contractor mismo, mga congressman. project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang contractor, sila din ang supplier. Grabe. Tapos sila yung congressman. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC. 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS party list. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng Kalokohan, hindi daw aware. Ibig sabihin, mahina siya kung gano'n. Kasi alam nyo ito si Boying Rimulya, kung ano-anong sinasabi ng mga DDS. Pero di hamak na may bayag si Boying Rimulya kaysa sa nauna. Kasi si Boying ngayon talagang itong mga sangkay. Kabilang. Si Romualdez nga nangangamoy din Di po ba? So talagang mga sangkay, malaking sekreto to na ngayon lamang po nabubunyag. At alam nyo, kung walang Bongbong Marcos, ito real talk. Wala tayo ngayon mga sangkay pinag-uusapan about sa korupsyon na ganito pala katindi ang sistema. Na marami pala mga buwaya pala talaga ang nagkukontrol. Makakapangyarihan na mismo ang dating ombudsman ay hindi po makagalaw. Ang lala, men. My goodness. Anong inyong opinion? Comment down below. Mga sangkay. Ang bihira. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.